Hello, good morning po. Ngayon po ay buwan ng August. August 3 na po ngayon. Yesterday ay pinagsikapan ko po na maumpisahan ang chapter 1 ng Kawikaan o ng Proverbs. And medyo ano po ang aking boses pa dahil for the first time nag-audio ako. Ito po'y para na rin sa kabutihan ng aking mga kakilala, kaibigan, at lalo na ng aking mga kapatid, ang aking mga kuya. Dahil ako po'y may kuya pa na 3 pang natitira. Kasi po, sa totohanan ay pangsyam ako. 7 kuya, 1 ate. Ay may dahilan naman po yun kung bakit dumami. Kasi my father would like na magkaroon ng isa pang anak na babae para lamang sa reconciliation ng aking father or ng aking airpat, kung sabi nga, airpat ko at ang lola ko. To make the long story short, napudpud po yung paa ng aking father bago ko lumabas sa mundo. Sa kakapanalangin sa Diyos. Kaya po binigay naman ako ng ating Diyos sa kanya. Kaya lang I found out na darating pala ang araw na mayroon palang task na kailangan kong gawin. Pero po, to make the long story short, ay maraming mahabang panahong paghahanda ang ginawa sa akin ng Diyos ever since when I was a kid. At saka, ngayon po, hindi naman po tayo magkukwentuhan. Ito po'y babasahin ko ang continuation nung bali pang 4 na video ko po ito sa audio. Pero mas gusto ko po na walang mic na gagawin na or let's say mixing with echo. Gusto ko po yung fresh na boses ko ang marinig for my relatives, my friend, na malalayo sila sa akin. Kaya po ngayon mga kaibigan, mga kapatid, at mga kamag-anak around the globe na napaka laki po ng angka namin na nasa halos buong mundo ang lahi. Pero yung pong natapos kong video ay ano po yun, ang kawikaan na ang title po dito sa aking Biblia, my original Bible, ang kahalagahan ng mga kawikaan. Binasa ko po yung 1 hanggang verse 1, 1 hanggang 6. Binasa ko po yun. At ngayon naman po ipagpapatuloy ko, nais ko po kasi na naisip ko na hindi ko naisip, pinaisip ng Diyos sa akin. Kasi alam mo niyo naman po, wala tayong magagawa kapag wala ang Diyos. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Diyos.
dahil sa hiningang ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Kaya po araw-araw ay tumatanggap tayo ng milagro sa ating buhay. Yung natutulog ka, wala kang alam pag natutulog ka na. Pero yung nagising ka, kinabukasan, yun po'y isang napakalaking pagpapasalamat sa ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil muli niya tayong hiningahan para tayo magising. Kaya po ito bilang paglilingkod, trabaho, at lalong-lalo na po pagmamahal ko sa aking Diyos, sa ating Diyos, kung inyo pong tatanggapin, ay magiging Diyos niyo rin ang Diyos ko. Kasi ayon sa Kanya, sa mga mensahe niya, sa salita niya, ang Kanyang mga anak ay yung sumusunod sa Kanya. Yung mapapalad, sabi niya, mapapalad ang mga bumabasa, nakikinig, at sumusunod sa lahat ng Kanyang mga sinasabi. Kaya po, malalaman nyo at kung gugustuhin nyo na talagang masiguro sa sarili nyong tayo'y anak ng Diyos. Ang Diyos po kasi ay espiritu, hindi nakikita, pero nararamdaman. Makikita mo sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, yung pagkilos niya. At yung sinasabi naman po na katotohanan, ayun yung katotohanan ng mga nakasulat dito sa Biblia na ginamit niya sa mga inutusan niya, ang mga kanya-kanyang propeta na ginamit niya ang kanyang banal na espiritu, kinasihan niya ng banal na espiritu para po ang lahat ng mensahe ng Diyos, hindi pa tayo nilalalang sa mundo o hindi pa tayo lumalabas sa mundo, ay nakasulat na para po sa ating kabutihan, sa ating ikatututo. Kaya po kung tayo magiging masunurin, napakabuti ng Diyos. Dahil ako sa kabila ng paghahanda niya, naintindihan ko na paghahanda pala yun, yung lahat ng dinanas kong hirap, sakit, sama ng loob, lahat na. Yung pala'y paghahanda. Naintindihan ko po kasi kaya po itong kawikaan ang una kong ibinibigay sa inyo para marinig nyo. Kasi po nung ako'y bata, napakarami ko pong tanong sa buhay ko simula ulo hanggang paa. Pag isinulat mo nga yata sa libro, iginawa mo ng script, kulang ang isang libro sa lahat ng tanong ko. Napakarami po. Pero isang araw, parang on the limit na ako dun sa pangyayari na puro pagmamahal. Kahit nahihirapan ka, pagmamahal pa rin sa kapwa, sa kapatid, sa magulang. Ang nasa isip mo, although hindi ko matanda ang naranasan ko yung ganong pagmamahal na ibinigay ko sa kanila. Kaya naman, napakarami kong tanong. Natatandaan ko nung huli kong tanong yun, may parang isang puwersang nagbaling ng aking ulo dun sa kinalalagyan ng Biblia sa aming tahanan, sa aming bahay. Pero ako po talaga, ever since, simula pagkabata, madasalin. Hindi ko po alam kung natural ko yun o dahil talagang, kasi nga, baka yung sigurado na yun, pinahiram lang ako ng Diyos sa aking ama.
sa aking tatay, sa aking biological father. Pinahiram lang niya ako sa kanya. Kaya pag po may mga hindi po magandang pangyayari sa buhay ko, wala po akong iniiyakan kundi ang Diyos Ama sa langit. If I am not mistaken, I was 3, 4 years old. Sa kanya na ako nagsasabi talaga. Siya na ang kinakausap ko. At ako po yung bata na walang kaibigan. Tapos, hindi sa walang kaibigan. Hindi po ako pala kaibigan. Yung homebody po ako. O homebody ka na ang tawag doon. Gusto ko po yung lagi ako nag-iisa. Gusto ko po yung lagi ako nakikipag-usap sa Diyos. Gusto ko po yung lagi ako nakatingala sa langit. Gusto ko po yung kinakausap ko siya. At mahilig po akong umakyat sa puno. Alam niyo po kung bakit? The reason why lagi ako nasa pinakatuktok ng puno. Na yung puno po na yun sa taas ng bahay ng lola ko. Kasi po laki akong lola. Sa taas ng bahay ng lola ko, napakataas pa. Siguro po kung gaano kataas yung bahay ng lola ko, isa pang taas nun. Ganun pong puno. Imagine nyo, ilang taon lang ako noon. 6, 7 years old. Umaakyat na ako sa pinakatuktok ng puno. And then, gustong-gusto ko pong nakikita yung buong lugar kung saan ako naroon sa bahay ng lola ko doon sa taas ng puno, sa pinakabuong lugar. Gusto ko po yung buong lugar na yun, natatanaw ko yung pong meaning yung pinakaibaba na lugar. At tuwan-tuwa po ako, sabi ko, ang ganda ng paligid, na ang Diyos pala natin ang lahat ng lumikha nun. Kasi siyempre bata pa ako eh. Hindi pa ako nagbabasa ng Biblia yung time na yun. Pero kapag po humahangin na ng malakas, tuwan-tuwa pa ako. Inaalog ko pa yung sangang mapayat na kung saan ako nakaakyat. Ganun po, wala akong takot talaga nung time na yun. At ang isa ko diyang pinaka natatandaan, palagi, pinabababa ako ng kuya ko. Mula sa bunso na kuya ko, pangalawa siya. Lagi niya po akong, alam niyo po yung tirador ng bata. Diba may bata, mga batang lalaki may tirador. Lalagyan niya talaga ng bato yun. At habang bumababa ako ng puno, tinitirador niya yung paa ko. At nagsasalita siya na sabi niya, sinasabi ko na sa'yo, kababain mong tao, akyat ka ng akyat ng puno. Sabi niya ganun po sa akin. Ako naman po, habang bababa na nga, ito na nga, bumababa na, ganyan. Naalala ko po yung bata ako na kung paano ko in-spend yung aking pagkabata. Kaya po, nung malaki na ako, kung di ako nagkakamali, nasa mga 20 years old na po ako nun. Po, 18, 19, 20, yan, nasa part niyan. Parang napuno na yata yung tanong ko sa buhay ko. Yun na nga, yung Biblia, parang may puwersang nagturo sa akin, nabasahin ko. At alam niyo po ba, inaabot ako ng madaling araw, umaga sa pagbabasa. Alam niyo po kung bakit? Damang-dama ko na may kumakausap sa akin. Hindi ko pa kasi po alam noon na pag tayo'y nagbabasa ng Biblia, ay Diyos ang kumakausap sa atin. Kumbaga, yung at saka nararamdaman ko po,
habang lumalalim yung binabasa ko, parang gusto ko pa ng dire-diretso, basa ng basa ng basa. Kaya po ako sanay ako nung gising ako sa madaling araw. Ang tulog ko po, umaga na. Ever since po na ako'y bata, ganyan na ako. Tapos, kaya nga po, nung mabasa ko, unang-una, kawikaan pa lang po, chapter pa lang ng kawikaan ang binasa ko. At saka po yung awit o salmo ba? O salmo nga po yun, salmo. Spanish yung salmo, ano po. Yung pa lamang pong 2 chapter na yun na nababasa ko, nasagot na lahat ng buong tanong ko sa buhay ko. Tapos, sabi ko sa sarili ko, ganun pala yun, ganyan pala yan, ganyan. Kaya po naman, mag-decide ako na i-audio ko. Kasi, ako rin po ay sobrang na-busy, hindi na rin po ako makabasa ng itong aking original na Bible, hindi ko na rin po siya mabigyan ng time. So sa pamamagitan po nito, muli ko siyang mababasa at yun po'y para marinig nyo. Kaya po dun sa mga nalaman ko na may kuya din ako na sabi niya malabo na mata niya, ay hindi na niya makakayanang bumasa. Kaya isa po ito sa naisip ko para ang dami ko pong ginawang way para makarating sa kanila mga gawain ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kasi nung nga po, sabi ko nga po, nung matapos ko yung binasa kong kawikaan at salmo, answered yung aking lahat ng question sa buhay ko eh. Kaya ito po, inumpisahan ko mag-audio, kaya pagpasensyahan nyo na kung walang echo, pero ito po'y fresh na voice ko po yan. And pasensyahan nyo na po yung Tagalog ko dahil ang hirap basahin ng Tagalog. Kaya po, pero wala namang mahirap sa Diyos. Nothing is impossible with God. Sabi nga po nung isa kong gustong pastor na natutuwa ako sa kanya kasi sa napakabatang edad niya ay imagine pastor na siya, evangelist, and I'm thankful and grateful kasi with him na pamilyar ko at natutunan ko yung pagkilos ng banal na spirito. Kaya po ngayon babasahin ko po gusto ko po kasing matapos yung isang verse, isa pa lang pong verse kasi nasa verse 1 pa lang po ako, hanggang sa 6 pa lang yon. Ngayon, I'd like to read po sa inyo na pagsasalita ko po, sasamahan ko na ng English, nahirapan ako magdire-diretso ng Tagalog. Kasi nandito po ako sa bansang hindi Tagalog at hindi English. Kaya po, ang mas priority ko pong naging kutuba ay English and Japanese. So, ngayon po, sisikapin kong magbasa ng Tagalog para sa inyo, para sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kapatid ko, sa mga kuya ko, sa ate ko, sa mga pamangkin ko, sa lahat ng aking kapwa. Kaya ito po, sa ngayon, ito pong pang-apat kong video ay babasahin ko sa inyo yung chapter 1, verse 1 ng Kawikaan. Tatapusin ko po. Para for the next audio ko, doon na po ako sa verse 2. Kasi mahirap namang mabitin ko kayo doon sa pagbabasa ko. Kahit pa ganun ako magbasa. Pero po eto ngayon, medyo bibilis-bilisan ko na yung pagbasa.
kasi siguro nasanay na ako kahapon. Kaya ito po ang pagbasa ko ngayon na dito po after nung verse 1 hanggang 6, dito na po ako sa 7. Verse 1 pa rin po ito. At ayon po dito sa aking next na babasahin ay payo sa mga kabataang lalaki. Yan, makinig kayo mga kabataang lalaki. Makinig kayo mga tatay. Makinig kayo mga pamangkin na mga kalalakihan. At lalo-lalo na sa mga kuya ko. Ang mga kuya ko naman mababait yan. Alam ko yan. Kabisado ko ang kuya ko, napakababait na kapatid niyan, napakabubuting asawa niyan. Sila nakita ko talaga yung kuya na mahal ang pamilya. Kaya hindi ko nakitaan niya nakitaan ko man syempre alam niyo naman sa buhay ng mag-asawa may away. And na ano ko rin po yun dahil nga syempre may asawa na rin ako. Kaya alam ko po yun. So ngayon ito po ang continuation ng verse 1, 7 hanggang 33. Yan po ang babasahin ko sa inyo. At ang nakalagay po dito ay payo sa mga kabataang lalaki. Sama na po natin din yung matatandang lalaki. Matatandang lalaki, kabataan lalaki, basta lalaki. O sige po. Eto na po, umpisa na po natin. Salamat sa Diyos, sa ating amang nasa langit. At ito po ngayon ay matatapos ko yung verse 1 hanggang 7 to 33. Kaya po makinig po tayo at pagpasensyahan nyo na po, ay napahaba ang kwento ko. Okay lang po dahil maiksi naman na po itong babasahin ko para lang po makaabot dito sa aking audio sa jikan or sa oras. Kasi po sa Japanese, ang jikan ay oras. Kaya po, sa oras ng ito po nakaharap sa aking mga mata. Umpisahan po natin, pakinggan po nating mabuti. Ang mga payo sa mga kabataang lalaki. Ang pagkatakot kay Yahweh. Yahweh po ang ating Ama sa langit, pangalan niya. Pinag-aawayan po yung pangalan na yun. May Jehovah, Yahweh, Yahuwah, pero may kasagutan po yan dahil mismo ang Diyos, binago niya ang mga salita ng tao noong unang panahon. Dahil nga iisa lang ang salita ng tao noong unang panahon, gumawa sila ng Tore ni Babel para according to them ay doon na sila magkikita. Alam na nila kung ano. Kaya ginulo po ng Diyos yun. Diyos din po ang gumawa nun para magulo ang salita ng tao. Kaya mayroon po ang bawat bansa na kanya-kanyang salita. Ayan po, binigyan po kayo ng hint kung bakit nagkaiba-iba ng salita or explanation about that. O eto po ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang mga yaoy putong mong ubod ganda, kwintas ng karangalan, sakdal dikit, at walang kapara. Aking anak, sakali mang akiting ka ng masama, huwag kang paakay, sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dumugit, walang awang papatayin. At sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin, ikaw nga ay sumama.
lahat ng mga masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. At lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan, sa tuwing ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon na ibig mong mahuli, ngunit hindi nalalaman ng gayong mga tao, bitag nila ang sisilok sa sarili nilang ulo. Ganyan din ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga, magwawakas ang masamang pamumuhay. O ayan, nakita nyo ha. At dito naman po, sa verse 1:20 hanggang 33 na. Ang nakalagay po dito na paalala, tawag ng karunungan. Ayan, ito po. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Ito pong karunungan na sinasabi, itong binabasa ko, yung salita ng Diyos. Di po ba? Siguro naman alam nyo, kasi ako kahit nung bata ako, alam ko kung sino-sino mga nagsasalita sa labas ng salita ng Diyos. Karunungan po yun na mula sa Diyos. Kaya po, dito po sa 22, verse 1:22, na under po siya tawag ng karunungan. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin, pati aking mga kaaway. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin, pati aking mga kaway. Ngunit hindi ninyo pansin, pati aking mga kaway. Ibig sabihin po niyan, tumatawag ang Diyos. Tumatawag sa inyo ang Diyos. Kaya, kaway, ibig sabihin kinakawayan kayo sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na inilalabas or isinisigaw ng mga taong ginagamit niya. Ayan, isa na po ako. Dito na po tayo sa 23. Verse 1:23. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan. Ngunit, hindi ninyo pansin pati aking mga kaway. Winalang bahala niyo ang aking mga payo. Ayaw niyong bigyang pansin pag gunita ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. O, tignan niyo po yan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at dalamhati pag-itingan, sa araw na iyon ay di ko kayo pakikinggan ang inyong panawagan.
Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo minahal. Kay Yahweh ay di natatakot ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng nasa ninyong ubod ng sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. O ayan po, tinapos ko po ang verse 1 hanggang 1, mula 1 hanggang 33. Ngayon, salamat po sa Diyos, natapos ko itong verse 1, kaya hindi po kayo mabibitin sa una hanggang pangatlong video, kasi itong pang-apat na video, natapos ko po yung verse 1, na naglalaman po siya ng mula 1 hanggang 33. Diyan pa lang po sa binasa ko, makikita nyo na talaga na ang ating Ama sa Langit ay siya rin nating parang tatay dito sa lupa, na 'di ba ang mga tatay matawag diyan, mahigpit. Hindi naman sa mahigpit, pero yung kahigpitan po pagmamahal 'yon, dahil ayaw nga tayong disgrasya, ayaw tayong mapasama, gusto niya mapabuti tayo. Kasi ang sabi naman niya, ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. O imagine nyo yan. Sinabi niya yun, pangako niya yun. At ang Diyos pag nangako, tinutupad niya yun. Hindi katulad ng tao na ang pangako, promises, ginagawa is to be broken. Ganyan ang tao. Pero ang Diyos po hindi. Pag nagsalita ang Diyos, ginagawa niya yan. And proven ko po yan. Sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, proven ko yan. Kaya naman, ito po ay naintindihan ko na lahat pala ng ginawa niya sa akin ay paghahanda. Paghahanda for what? Para po mapatunayan ko na siya'y buhay. Hindi siya nakikita kasi siya'y espiritu. Dahil nung si Moses po, nung tinawag siya sa bundok Sinai, ay nag-alaapoy na sumisindi. Pero hindi niya nakita ang anyo ng Diyos. Parang anyo, bilang apoy, nakita niya, sumisindi. Pero yung puno ay hindi po nagliliyab, na parang halimbawa yung normal na nagliliyab, 'di ba? Pero yun hindi. Kaya po umpisahan na po natin habang may panahon. Malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po wala naman pong imposible sa Diyos, dahil sa atin ang isang araw ng Diyos 1,000 taon sa atin. Makuya niyo yun. Nasusulat po yan sa Biblia, yung mga tawag dyan, yung measurement, yung haba. Kaya imagine kung ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Aba, kahit sabihin yung 77 years old na kayo, abay napakaraming time para po makinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung mga kabataan. Kaya po, ang sabi naman ng ating Diyos Ama, kapag tayo'y sumunod sa Kanya, imagine nyo, verse 1 pa lang po yung binabasa ko ha, pag po tayo sumunod sa Kanya, ay makikita nyo yung Kanyang pagkilos, yung gagawin niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng tiwasay. Hindi naman sinabing mawawalan kayo ng problema, kasi may kaaway ang Diyos yung pong nandito sa mundo, yung mga nanloloko sa mga tao.
Nasa pahayag po yan, nakasulat din yan. Yung mga kaaway ng Diyos na tinukso si Jesus Christ nung nandito sa lupa ng walang patumanggang pagtukso. Ganyan din ang ginagawa sa ating mga nasa tao, nasa katawang lupa, nasa taong posisyon. Kaya po, bagamat kapag ka nandyan na po, nakain nyo sa buhay nyo ang salita ng Diyos, malalaman nyo kung paano nyo lalabanan yung mga panunukso sa laman ng tao, sa flesh, sa ating laman. Lalo na kapag napalakas nyo yung espiritu nyo magmumula sa Diyos. Pag lumakas po yung espiritu na yun, kahit daanan kayo ng kung ano-anong problema, yung puso nyo, kalmado, kampante. Kasi alam nyo na handyan ng Diyos. Basta, unang-una ko na pong sinasabi sa inyo, dadagdag ko pala sa sinasabi ko sa inyo, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesus, lahat ng panalangin natin ay makakarating sa Ama. Kasi hindi makakarating ang panalangin ng isang tao kapag hindi natin idinaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil malaki ang kahalagahan ng pangalan po ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus po ang tumubos ng kasalanan ng mundo. Kaya po, nasusulat sa Biblia, hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa tayo o hindi pa bumababa ang Panginoong Hesus sa lupa. Nasusulat na po yung pagdating niya. Kaya po, ito pong ginagawa ko, pinagsisikapan ko pong magawa dahil naniniwala ako na marami pang hindi nakakaalam ng talagang mensahe ng Diyos. At maraming hindi nagbabasa. Kasama na po dyan yung aking kapatid na sabi nila malabo ang mata. So, ito po, may paraan ng Diyos. Kung malabo ang mata mo, malinaw naman ang mata mo. And I'm sure for that. Kasi, hindi naman inaalis ng Diyos lahat-lahat. Binibigyan ka pa niya ng mga pamamaraan o magagamit para makuha mo lalong-lalo na itong karunungan mula sa Kanya. Ito po ay karunungan na sinasabi yung mensahe niya, yung mga paalala niya, karunungan po yan. Yung pong mga karunungan sa mundo, nasusulat din po sa Biblia, kamangmangan sa Diyos yan. Kaya, huwag po tayong maging mayabang kung tayo'y marunong. Dahil ako po pinagdaanan ko yung marunong sa mundo, pero hindi ko naman pinagyabang yun. Hindi ako talaga, totohanan pong salita yun, hindi ako nagyabang. Kahit sabihin mo, binigyan ako ng Diyos ng katilinuhan ng mundo. Pero ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko na, yung karunungan mula sa Kanya. Yung mula rin naman sa Kanya yung sa mundo. Kaya nakalagay na kamangmangan, kapag yun ay inano na natin na sa ating sarili. Doon po nagsisimula yung kamangmangan. Yung para bang inako natin kasi atin to, tayo nagsikap dito, tayo ang nagsunog ng mata ng kilay pala. Tayo ang nagpakahira para tayo maging ganito. Pero hindi po, hindi sa atin yun. Yung po'y mula pa rin sa Diyos. Kaya lang, depende lang sa tao kung paano niya yun i-admit na yun ay galing sa Diyos at hindi sa Kanya. Kaya kapag mas malakas ang hatak ng kaaway sa isang taong marunong, dun po siya nagiging mangmang. Dahil
nawawala sa kanya na ito'y mula sa Diyos. Kaya po, muli po, mga kaibigan, kapatid, kakilala, bye-bye po hanggang sa susunod. Magandang umaga po kasi dito at naway pagpalain kayo ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan, Diyos na buhay, dakila at tunay, Diyos na hindi nakikita sapagkat siya'y espiritu. Subalit, siya ay kumikilos, sumasagot, at makikita mo sa pagkilos mo sa iyong buhay. Maraming salamat po at samahan nawa kayo ng ating Panginoong Hesus saan man sa lahat ng inyong mga gagawin sa araw na ito. Salamat po.